Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman ako. Oo. Diyan pa kasi apo ko eh. Ngayon nga, gising pa. Press briefing. VP Sara Duterte make public statement on her decision to stay inside House of Representatives. Pakinggan natin siya. Sandali lang ko to. Wala ako. Sakit, sumakit to ulo ko rito. Na member siya ng House of Representatives. So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya eh. Jason. Yes, ma'am. Last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbo uli bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Sino ba namimili ng boto? Ng mga boss? Ang galing talaga ito, manang-mana sa ama, no? Cywar. Gaya sa tatay niya. Subukan ninyo mandaya bago ako bumaba, gusto ko malinis sa eleksyon. Grabe, no? Tuloy. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP, nakatago siya sa pangalang tupad. So, unang-una, pera nyo yan, pera yan ng bayan, tanggapin nyo yan, hanap. Pakinggan nyo siya. Oo. Tama ho yung sinasabi niya. Ito lang ho ito lang hong salita na to sa press briefing na to ang tama para sa akin. Ito sinasabi niya ngayon ha. O, tuloy mo. Hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano daw ang natatanggap ninyo. Huwag kayong magpadala sa vote buying. Kasi we will end up in an embarrassing situation na nanonood sa atin ang mga ibang bansa kasi ganito ang Talagang kahiya-hiya na tayo sa ibang bansa dahil sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Tama yung sinasabi nito. Ha? Kaya tuloy mo. nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga Tama na naman yon. Tatangan nyo, naniwala kayo sa tatay nito na mag-jet ski siya, papuntang West Philippine Sea at ititirik niya yung bandila di ba? At yun nga, naniwala kayo na sa loob ng 6 na buwan, tatapusin niya ang problema sa droga. Hanggang ngayon, Davao lang, hindi pa tapos ang problema ng droga. Kadideklara lang ng kapatid nito ng war on drugs, isang araw pa lang, 5 agad na patay. Sa Davao po yan. Tuloy mo, Sara. politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi Kaya nga nagka-leche-leche siguro Pilipinas. Hindi tumingin sa track record ang mga bumoto sa inyo. pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero nung politiko na yan, ano bang nagawa niya? Ano bang nabigay niya? Ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay? And pangatlo, Alam mo ba, ano ba sinasabi mo? Ano ba nagawa mo naman? Ha? Maliban sa, hanggang ngayon di may paliwanag kung saan mo dinala yung pera na 600 mahigit na milyones. Tuloy mo. ako galing ako sa political dynasty ha. Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo.
Pag-isip Mga taga Davao, pakinggan nyo yung sinasabi niya. No? Ipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay? Okay ka na, Jason? Are you? Sorry. Daghang salamat, ma'am. Okay. Yun lang ho yung maganda sinabi niya. Wala na. Yung iba ho nakakapanindig balahibo na ano. Pinapaalis ho siya nung Sergeant at Arms dyan. Dahil sobra na, hindi daw, dahil merong house rule. Oo. Ayaw niya. Kaya yan, dyan daw siya titira sa opisina ng kanyang kapatid ni Pulong Duterte. Sabi na sa kanya yung Sergeant, ano gagawin mo? Bubuhatin mo ako rito? I-escortan daw pala. O i-escortan din kita rito sa opisina ng kapatid ko. Palabas. Pinalabas niya yung Sergeant at Arms doon sa opisina raw ni Pulong. Mantakin mo yun, ano? Nabili na pala ni Pulong yung opisina niya sa Kongreso. No? Boss. Wala o. Ano pa lang yan mga friend Yung ano pa lang niya, chief of staff ba niya? Yung na-contempt Ganyan na. Kaya ako talagang ICC na lang talaga ang pag-asa. Pero kung dito sa korte dito sa Pilipinas, wala akong kapag-asa. Yung mga biktima ng war on drugs, no? Ewan ko paano to. Sila talaga ang nasusunod, di ba, mga friend? Senado, anong nangyari Senado? Katawa-katawa Senado. Kongreso, lamang lang ng isang paligo sa Senado. Si Laila de Lima, pinakulong na niya, pero ang baan niya pa suntukin, babatoy. Wala ho, mga friend. Sasampahan kaso. Kaya nga ho, hindi contempt, hindi makakontempt eh. Ito, yung, ano pa lang to kumbaga sa tauhan pa lang ni Sara Duterte ito. What more hindi ho respeto mga friend. Yung nararamdaman, sinasabi nila, yung parliamentary courtesy, respeto, so para ho sa akin, takot sila pa rin hanggang sa mga oras na to sa Duterte. Dutertes. Di ba mga friend? Si Romel Orculio lang ang hindi takot sa kanila, totoo. Magsalita man tayo na magsalita dito. Wala, dahil yun yung mismong gobyerno Mantakin mo yan, bawal yan na matulog dyan dahil pinapatayan ng ilaw sa gabi. Sabi, pero wala patayin mo, sabi ni Sara, basta dito ako sa kapatid ko tong pisina na to Ganun sila kakakapal, kabastos, di ba? May sarili. Ewan ko kung anong mangyayari dyan. At dyan niya balak mag-opisina. Isa pa lang yan apat pa ho yung nakakawala na mayroong contempt order galing sa Kongreso. At ito, sinasabi nito, nadadamay daw yung mga kanyang mga constituent, yung mga kanyang mga tauhan dahil daw sa pagpe-persecute daw sa kanya. Political persecution na ginagawa sa kanya. Mantakin mo noon layo. 2028 pa ho yung eleksyon. At yun nga, sabi niya, nakausap daw niya si Villar na talagang hindi raw siya hihintuan nitong gobyernong ito dahil nangunguna pa raw siya, sa survey daw, nangunguna pa siya sa pagka-presidente. Ewan ko mga boss, kung ano ang mangyayari dito. Basta to, pag nakabalik to, adios Marcos, you're dead. Ganun lang yan. Saan ka nakakita mga friend? Sila na yung maliwanag na sa sikat ng araw na nagnakaw sa kaban ng bayan. Sila pa'y matapang. Diba? Ang tayo mo hindi mapaliwanag. Papaliwanag mo lang kung saan mo dinala yung pera Mantakin mo, wini-withdraw ng isang tao, 125 mil. 125 million. Isang nilalagay ho sa duffel bag, talo pa hinold up yung Land Bank of the Philippines. 4 na araw lang yatang kinuha yung kas nilalagay ho sa duffel bag daw.
Mantakin mo yun, puta, kadaming kwarta, no, puta. Diyos ko. Kakakilabo to yung ginawa nito, mga Duterte. Oo, sa Pilipinas. No? Lord. Ito po isang topic natin. Si Father Flaviano Villanueva. Oh. Pakinggan natin to. Kay Idol Christian Esguero, ito guest niya. Ay usap ko lang sa Quadcom ay mas nararapat kumbinsibi ako na mapakinggan at mabigyan pa ng oras magpahayag ang mga nanay sa harap ni Duterte. Nagkaroon na, kikilalanin ko nagkaroon na, pero hindi sapat eh. Gusto kong kung bumaari lang 3, 4, 5, 12 oras maghapon makinig si Duterte ng iba't ibang kaso ng naging epekto ng utos niyang pumatay. Medyo hindi nabibigyan eh. Naintindihan ko rin yung sinasabi ni Representative Ace Barbers na pwedeng short lang dahil madaming tatalakayin. Pero gusto ko pa rin sana i-giit na kwento nila yung mahalaga. More than any interpolations. Oo. Yun nga, Father eh. Kasi hindi rin naman yung court of law, no? So, that's being done in aid of legislation. May mga nabitin din doon sa kwento ng mga nanay. I think they were given 2 minutes each. Ilan ba yung pinagsalita? 3 lang po yata, no? And syempre, understandably, hindi naman lahat sila articulate eh. So, nabanggit niyo po ba ito doon sa mga miyembro ng Quadcom na baka next time, pwedeng mas bigyan ng mas mahabang pagkakataon yung mga nanay para makapagpahayag? Yes, Christian, pinakiusap natin to na sila yung dahilan kung bakit tayo naririto. And madami sa kanila ay nagaantay sa baba, walang upuan. Ilan-ilan lang ang mga lusot sa taas para makinig at karamihan sa kanila nag-aantay sa baba. Sabi ko sayang kasi Ang gustong mangyari ni Father, makapaghinaing sila ng kanilang mga saloobin sa inabot ng kanilang mga mahal sa buhay sa kamay, sa utos ni Digong, no? Para bang gusto mangyari ni Father, kukonsensyahin si Digong. Diyos ko, Father, walang konsensya yan. To sana makarating sa nung ko pa sinasabi na kung ilan yung libo na yan, mag-rally ho kayo sa Liwasang Bonifacio. Iset nyo ng isang araw. Total nakakapunta naman kayo dyan sa Quadcom na yan eh. At gusto nyo nga ipahayag sa harap ni Duterte ang inyong mga saloobin sa sinapit ng inyong mga mahal sa buhay. Pumunta ko kayo ng Liwasang Bonifacio, sumama ka na, Father. At doon kayo labas nyo yung mga hinaing ninyo. Sabihin mo, meron kayo 3,000, 4,000, di magandang crowd na yan, o 5,000. Sabi ninyo, mahigit kayo 30,000, o kung kaya ninyo. At ang isigaw ninyo, ICC na. Ang pakiusapan nyo na, itong gobyerno ni Marcos, na wag nang humarang sa pagpasok ng ICC. Dahil balita kay Rimulya, mukhang magkakaroon daw sila ng case build up at kakasuhan si Duterte. Paano kakasuhan si Duterte? Yan na nga, yung parang sekretarya ni Sara Duterte contempt pa lang ang gulo-gulo na. What more, kakasuhan niyo si Duterte at magkakaroon ng tsaka si Bato. Tapos magkakaroon ng probable cause, ganun. Wala. Malabo pa ho sa tinta ng pusit yan. Kaya yun nga, kung gusto niyo makakuha ng hustisya, doon ho sa Liwasang Bonifacio, nandun po yun, hustisya. Doon nyo makukuha.
makikita ng buong mundo, lalong-lalo na ng International Criminal Court, na walang kapag-apag-asa kayo makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Wala. Dahil Duterte lang ang hindi pwedeng magkamali dito sa bansang ito hanggang sa mga oras na to. Di ba? Si Sara Duterte, di ba? Bawal, sabi nung Sergeant at Arms. Anong bawal? Basta dito ako, sa opisina ng kapatid ko. Nagpa-press con pa rin, sa opisina ng kapatid niya. Wala ako. Talagang wala. Wala akong makitang Mamaya ako kay Atty. Claire, mapupuyat na naman ako. Hihimay ni Atty. Claire to, itong press conference nito si Sara Duterte. Ang tibay, nakakapanindig balahibo mga pinagsasabi. Sa totoo lang. Yan lang ang yung kinontent ko na yun nga, sabi niya, mag-track record, pumili kayo ng track record, huwag kayo maniwala sa mga politiko, mga pangako, mga ganito-ganito, mga namimigay ng pera, puta. Nagsalita. Buti si BP Leni Robredo ka, baka may maniwala pa sa'yo, no? Mga boss, ang bigat. Wala yan. Asa ng Kongreso yan, Parang yung bahay ni siyang dyan si Martin Romualdez, ang Speaker of the House, parang siya ang pinaka-boss dyan, di ba? Speaker of the House. Sabi pa ni Sara Duterte, baka bukas, ako na speaker Ginagago si Martin Romualdez, totoo. Laki tama nito si Sara, sa totoo lang, Lord. Paano yan, Wala. Talk of the town na naman si Sara Duterte niyan. Wala, manhid na yung mga yan. Wala na kayo magagawa dyan. Wala na talaga. Alangan naman yumuko pa sila, bukum-buko na sila. Di, yun nga, sabi nga ni Secretary Llamas, itataob na lang nila yung lamesa. Gulo na kung gusto nyo. Di ba? Panginoon. Wala ako makita ICC lang talaga. Dito, wala. Palang Lopez, Lopez, Yung palang mga kasama niya sa sa Office of the Vice President. Yan yung mga tauhan niya nung siya mayor sa Davao. Nung naging Vice President siya, kinuha niya na lahat. Dito kayo sa opisina ko ngayon. Tipak-tipak tayo dito. 612 million. Hindi maipaliwanag. Kawawa to si Juan de la Cruz. Magkulab na tayo mga friend. Gabi na Sa buong senaryo ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng ganyang uring politiko na Duterte. Wala akong ganyan. Ngayon lang nagkaroon ng ganyang klaseng pangalawang pangulo. The best para kay Panelo. Yan ang pinakamalupit na pangalawang pangulo. Di ba, Panelo? Yan ka. Di naiya, moto. Wala talaga. Makikita natin ngayon, mga friend, Itong 2025 election na to, kung anong mangyayari rito. Nagsasaywar na naman, Tanggapin niyo yung pira, Pero malamang sila mamemera, nasa kanila pera trilyon siguro pera nito. Itong pamilya na to, Jeff Ramos Nak, shout out, magandang gabi. Jerry De La Rosa, shout out, magandang gabi, sir. Napanood ko din si Sir Bad, diba? Apolinario Tolentino, shout out, Huwag nang bigyan ng chance na makapwesto ang mga korap na yan. Dapat lang na ibigay sila sa kapwa-buhayan nila para tapos na. Totoo yan, Apolinario. Ted, shout out, Ted. Naglabas ng warrant of arrest ang ICC kila Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, at sa Hamas chief na si Mohammed Dep.
Sana makatanggap na rin si Duterte ng ICC warrant of arrest. Kawawa naman, bakit sila Netanyahu lang ba? Sana all, pati si Sara Bato at Bongo. Sana magdilang Anghel ka, Ted. Ted ulit oh. Nakakatakot pala ang election 2025. Mga alipores ni Duterte nasa line-up ni Marcos. Tama ka nga, Roque. Pag nanalo ang mga senador ni Duterte, lalong babagsak ang Pinas. Dito na nga lang, kay Sarang magnanakaw, hirap na ang Pilipinas. Dadagdagan pa ng mga DDS na senador. Dapat sa mga surot na ito, pagsusunugin para di na sumipsip ng dugo ng bayan. Totoo yan, Ted. Wala eh. Travis Herrera. Welcome to the club. Good evening. Johnny B. Good, shout out ha. Gandang gabi ka, Roque. Langya itong mga galamay na senador ni Duterte gustong ibigay yung hinihingi na confidential fund ni Sara. Palibhasa, karamihan dito sa Senado ay mga magnanakaw din sa gobyerno at nakikinabang din sa mga nakaw ni Digong. Totoo yan, Johnny. Apolinar Tolentino ulit oh. Si Abante paatras. Ano ba nagawa niyan maganda sa bayan na kung magsalita parang wala sa sarili. Kumpara kay Sentry, wala siyang kwentang congressman. Di niya dapat paghaluin ang batas ng tao at batas ng Diyos. Kaya mga taga Maynila, wag nang iboto. Si paatras, si Abante pala. Share nyo kasi ito mga pre. Jerry De La Rosa, sabi niya, walang kwenta ang kongreso na yan. Pinagpupuyatan nila ang budget ng OBP na yan. At bila subas pa ni Sara tapos ibabalik lang nila. Hay, senador na yan. Oo, sabi niya. Apolinar ulit oh. Kung buhay lang si Kapersi, siguradong durog si Atras Abante. Matagal na niyan dinudurog yan. Halat ni Baya, shout out ha. Ano to, kabayo pang bayo sa 2025, patay tayo dyan. Shout out, Binibining Akira Milus. May you have a great weekend. Keep warm. Shout out, Akira. Librado Ludovico, shout out. Huwag nang ibalik yung tinapyas na pera. Nanakawin lang naman yun ni Sara Talbalustay. Kakapal ng mga mukha. Pwe, sobrang kapal. Librado. Ha? Sampalin mo yan, dididikit ang palad mo sa mukha. Isa kapal. Ha? Hirap isipin ng mga boss. Kongreso. Putan. Pinasok ng Vice President. Naghari-hari doon sa Kongreso. Hindi mapalabas. Tayo lang yan. Grabe, no? Hirap isipin, mga pre. Tangin lang yun. Ay. Shirley J. Sir, shout out. Maliwanag na nakawan yan, Karoke. Grabe talaga. Yung pamilya Duterte na yan. Nakakapaglumo ang ginawa sa Pilipinas. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Iligtas mo po ang Pilipinas sa masasamang tao. Parang awa nyo na po. Totoo yan, Shirley. Yan talagang dasal. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Kasani, tama ang hinala natin dyan. Sarsuela, drama, walang mapaparusahan at walang ICC warrant. Wasak ang Pinas. Wasak ang mga tangang Pilipino. Totoo. Alberto Olaer, shout out ha. Karoke, baka ang bibingkang biyak ni Itok may tattoo din, Karoke. Nung nakasabay ko sa jeep si Salsal Panelo, pinikit ko na lang ang mata ko. Dahil naglihi ang misis ko kasi mukha ni Panelo lahat. No, Karoke, talaga lang. Ha? Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Yung mga senador na gustong ibalik ang gustong budget ni Sara, wow, grabe ang kakapal ng mga mukha niyan. Hoy, di nyo pera yan, mga gunggong kayo. Di kayo marunong mahiya, may pagnanakaw na nga at grabe ang sipsip sa mga Duterte. Kahul pa ng more, mga tuta ni Duterte, aw. Kaya nga, Elizabeth, dadagdagan nila 600 milyon. Ibalik na yung 1.3 million. Isang ganon din yun. Makapal din ang mukha, di ba? Yun din yun. Paglalaban nila yung 600 million, di paglaban na nila yung 1.3 billion na tinapes ng Kongreso. Pelabot, shout out. Dapat talaga people power na. Grabe ang kasamaan ng mga Duterte.
at mga senador na yan. Ikaw, Gatchalian, Grace po. Alisin na yan, Senado. Binaboy na pera ng bansa. Totoo yan, pelabot. Shirley ulit, oh. Sa OBP pa lang yan, ha? Bilyon na. Paano pa yung sa iba? Kung walang magnanakaw, wala sanang naghihirap na Pilipinos. At lahat ng mga bata nakakapag-aral gaya dito sa Europe. Totoo yan, Shirley. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at sa mga kabosing. Talagang walang kwentang mga senador na yan. Maliban kay Senador Madam Risa. Ay, kayamot mga pabigat sa gobyerno ng mga buhaya ng bayan. Ay, Sir Rox, kawawa. Kakawala ng mood, mga yan. Abang pa tayo, sir. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Sana okay ka lang, ha. Dolor Garcia, shout out, my friend. Eman Escalona, shout out din. Sabi ni friend Shervin, saan ka pa, Sir Rox? Only in the Philippines ang dinadakila at sinasaluduhan yung mga super matitinik at super sa pagkabuhaya, sa paglustay, pagkamukam ng dili niya pag-aari. Masama po pakiramdam ko kaya ganito ako makatamlay. Oo. Kaya lang baka lalo ako magkasakit pag di ako nakapag-vlog, no? Tas itong mga hinayupak na mga sinatong kampi to the max at talagang walang paglagyan sa kakapalan po ng kanilang mga pagmumuka. Totoo yan, Tia Delica. Ang mga buwisit na yawa talagang isusupalpal sa muka ng taong bayan ang pagkampi nila kay Tambalustay na maliwanag pa po sa sikat ng araw at buwan, harap-harapan at garapalang pagnanakaw at paglustay at pagtatago at pagkamkam sa di maipaliwanag na pinagpaguran ng dugo at pawis ni Juan de la Cruz. Totoo yan. Pero siya po ay para lang sumasalok ng tubig kung mag-utos para hakutin at ubusin ang kaban ng bayan. At puro kaakibat sa paghakot at pagsalok ng kaban puro mga bugos at inventong kasinungalingan. Pero yan po ang mga mahuhusay at magalang at mga kagalang-galang na mga sinatong at talagang ipamumuka po sa ating lahat kung gaano po talaga sila kakastig. Kailanman po, Sir Rox, wala pong magiging katinuan at tuwid na direksyon ng ating pong bansang Pilipinas hanggang ang mga buhaya at dayukdok po sa salapi at kapangyarihan sila po ang namamayagpag habang buhay pong pasan ni Juan de la Cruz pati ng mga kabataan ang kalbaryo po at krus dahil sa walang habas pong pagbababoy at pagtuloy pong namamayagpag. Marami pong lumalaban at gustong maituwid ang mga baluktot, katwiran at gawa. Pero nang dahil po sa kapangyarihan ng tawag ni Satanas, mas namamayani po ang mga hudas at mga pesting yawa na puro po mga taksil sa bayan. Wala po ni isa man lang sa kanila ang nagpapakitang gilas nung nagdaang matitinding bagyo. Wala po silang pakialam kasi puro po masasarap ang kinakain nila at hinihigaan. Totoo yan. Samantalang yung ating mga kawawang kababayan hanggang ngayon po sisinghap-singhap. Wala pong kasiguraduhan ang bukas. Totoo yan. Itong mga yawa ang pinoprotektahan pinakadakilang buhaya at kawatan sa kasaysayan. Totoo yan. Gising po tayo mga minamahal kong kababayan. Turuan po natin leksyon sa 2025-2028 ang mga anay at surot at linta ng ating pong bayan. Wala po silang karapatang mamayagpag at gawin lang po tayong mga busabos at alipin. Laban po tayo sa gabay po ng Diyos. Ang lahat po ng mga yawa, inutil at bugok na lingkod bayan daw, kakalusin din po sila sa takdang panahon. Mga Judas, Barabas, Hestas, mga Leche, mga Buisit, Kinam. Totoo yan, Tia Delica, ha. Umiiyak yung apo ko, di pa natutulog. David Alin Mendoza, shout out, Karox. Idagdag nyo pa po na hindi pera ng mga senador yang kaya wala silang panghihinayang na ibigay lang
bigay lang ng ganun-ganun budget kaysa regime potpot na hindi alam kung saan dinadala. Only in the Philippines, dapat po ipa-impeach na din yung mga senador na gustong ibalik ang budget, hindi tambaluslos. Wala eh. Parang weak nga yata talaga itong itong nakaupo, no? Ano kaya ang sinasabi ni Lisa Araneta Marcos sa ginagawa nitong mag-ama dito sa administrasyon ng kanyang asawa, no? Basta duda ako kay Hermulia, mga friend. Case build up, sasampahan ng kaso si Bato sa kasi. Nako. Bakit ngayon lang? Di ba? May vlog kong ganyan eh. Attorney Clear. Bakit ngayon lang? Malabo talaga, ha? Hindi pa ako sigurado na yun ang dahig na sinasabi. Mukhang haharangin ng Department of Justice. Parang, ha? Kasi nga nag-aano sila ng case build up para makasuhan daw si Digong. Pag nakasuhan, di may probable cause. Dadakipin kunyari, di kulong nyo, diba? Di arestado. Huwag na pumasok, inaresto na namin, ha? ICC, ha? May batas kami rito, arestado siya. Kaya lang, naka-house arrest kasi matanda na siya, eh. Humanitarian reason. Putang ina. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, alam ng mga Duterte na mga mukhang pera ang mga karamihan sa mga nakaupo sa Kongreso, sa Senado. Alam nila na madaling tapalan ng pera, kaya ganyan ang nangyayari sa ating bansa. Totoo yan, Erlinda. Erlinda ulit, Kuya, kahit yung ICC, hindi na ako maasa. Nasa kumunoy na tayo. Hindi na ako maasa na mapapabuti ang ating bansa. Nang dudumilat na ang katotohanan ng mga kawalangyaan ng mga Duterte, kampi pa ang mga nakaupo, karamihan sa Kongres at Senado. Totoo yan, Erlinda. Malinaw din ang mata mo, ha? Jos Matay, welcome to the club. Kaya nga, sir, unless ang impeachment cases ni Sara dahil pro-Duterte pa rin ang mga senador. Totoo yan. Useless pala. Yeah. Susan de la Cruz, shout out. Gandang araw, karaoke. Grabe pera ng bayan kung lustay nila. Walang pakundangan. Daming naghihirap. Halos walang makain. Sila nagpapayaman lang. Hay, gising Pilipino. Tandaan nyo na yung mga dapat ibasura na kandidato. DNA. Di na sila dapat magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Madaling sabihin eh. Pero pag nandiyan yung 500, lalo na sa mga walang pera, wala na. Patrick Gomez, welcome to the club. Akala ko sa panahon ng mga Duterte, mabawasan na ang kurakot sa gobyerno, pero mas lalo pang lumala. Diyos ko Lord. Totoo yan, Patrick. Friend Jun Lagon, shout out, Pastor. Hello, Manong Roque, good day po sa inyo at sa mga ka-warriors. Garapalan na po talaga ang ginawa nila. Wala na silang konsensya at sense of servitude sa bayan ng mamamayan. Pinaglalaroan na lang po nila ang mga Pilipino. Sayang ang buwis ng mamamayan, napupunta lang sa iilan. Totoo yan, Pastor. Pastor Jun din, Manong Roque, si Yoyoy Villami po, yung novelty singer. At si Yoyoy Villami naman, yung dating PBA player kung saan ibinase yung pangalan ni Kokoy Villamin. Koy-koy yata, Koy-koy. Sana ipacheck nila sa PSA kung totoo ang mga pangalan nakapirma sa mga acknowledgement receipt nila. Walang ganun. 3J Hope, shout out my friend. Sabi niya. Tawa-tawa. Sa sobrang kawalang hiyaan, hindi na nakuhang itama ang date ng resibo at hindi na rin nakuhang magpalit man lang ng ballpen sa ginamit. Sa dami ng resibong mali-mali ang date, hindi yan typo error, hindi naman ganyan katanga ang Quadcom. Chupista Bunao, shout out Good AM po kuya at samahan mo po sa buhay at ang mga ka-warriors. Grabe sila, puro milyon-bilyon ang hinihingi nilang budget. Para saan ba? Para ba sa bulsa nila? Grabe. Ganyan palang
kadaling kumita ng pera sa gobyerno, milyon-bilyon ang pinag-uusapan, pero pag eleksyon, halos lahat para daw makatulong sa mahihirap, kawawang mahihirap, gamit na gamit. Totoo yan, chupista. Lalo na yung mga matulungin sa social media, nakitang-kita po. Number 1 sa survey. Alam nyo na kung sino tinutukoy ko. Reynaldo Gonzalez, shout out. Dapat pala si Rox, may nag-file ng bagong party list, tiyak mananalo. Contempt party list. Sa dami ba naman ng kukontempt? Alang talo ala na ang mga pagkulungan eh. Lalo yung ipapile natin sa susunod na eleksyon. Sama kayo ha. Tanganisim party list. Oh, sa dami ng tanga, tsak, panalo tayo, di ba? Sama talaga yung pakiramdam ko, mga boss. Cassandra Daisy, shout out. 16 trillion ang utang natin, pero mga bulok na senador na pinabali ng senador na pinball ng Smartmatic ay kasabwat sa pagnakaw ng mga pera natin. Totoo yan. Chupista ulit oh. Kuya, napanood ko si Franz Amora, mayor ng Pusan 1. Nagpa-press con tuloy, ora ng Jinggoy Estrada. Tungkol po sa flying voters ngayon, hinamon po siya ni Mayor Zamora kung meron siyang ebidensya, ay ipakita niya. Napanood ko rin ang name and address ng mga botante. 5 taon na po pala siyang nagme-mayor San Juan, pero malaki na daw pinagbago ng San Juan. At ito naman si Cynthia Villar, walang pinipiling lugar sa loob pa ng simbahan. Tinarayan ba naman po ang makakalaban niya sa Las Piñas at sa pagka-Congress? Sabi, di daw niya sinugod, samantalang kitang-kita sa video na siya ang sumugod, at nagulat pa po yung Vice Mayor dahil sa ginawa ni Cynthia Villar. Mabuti na lang di naging presidente si Manny Villar, tapos kaming mahihirap sa kanila. Totoo yan. Pero baka mas okay naman yan kaysa kay Duterte. Si Duterte walang katapat yan. Oo. Federico Mandak, shout out. Gago yung mga senador na yan na gustong dagdagan ang budget ni Sara. Nagbulag-bulagan sila, mga walang iya sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Yung Quadcom ay patuloy na iniimbestigahan si Sara dahil sa mga anomalya sa paggasta ng budget. Pero itong mga senador sa pamumuno ni Grace po ay gusto pang dagdagan. Dapat labanan itong mga congressman. Harapan at garapalan na ito. Biro mo, 24 na senador, binabalahura ang mahigit 300 congressman. Ano ba yan? Totoo yan, Federico. Federico ulit oh. Na kay Marcos pa rin yan, kahit na ibalik ng mga gagong senador yung gustong budget ni Sara. Kung hindi niya pipirmahan yan, wala pang magagawa ang mga senador na yan. Yun nga eh. Ang problema kasi kay Marcos, mga boss, alam na nga niya hindi kanya. Kinukuha niya pa sa line-up niya. Oh. Maski si Rimulya, hindi ako naniniwala sa kanya. Edmundo Cheng, shout out. Isang senador lang ang pinagkakatiwala ng bayan kundi si Risa Hontiveros lamang. Yung ibang senador ay garbage, palamunin ng bayan, ginagawang palabigasan lang ang pera ng bayan, kanya-kanyang silipan kung saan makapagnanakaw sa pera ng bayan. Dapat sa mga iyan mawala sa mundo. Nagnakaw na, nakabalik pa dahil sa lagayan, puro imbestiga, wala namang magawa ang mga Duterte. Wala namang magawa sa mga Duterte. Binastos yung Senado, wala silang nagawa. May sumasaludo pa pag may magmamano tatlong tao ang binastos, hindi man lang maipakontempt. Mga walang bayag, puro dakdak lang. Mahiya naman kayo. Totoo yan, Mundo Cheng. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Kahit naman nasa busy sila sa work, yung mga staff nila ay malasakit na alamin ang ginagawang investigasyon sa pondo ni Sara para makaka-idea sila na di makatarungan na ibalik ang kinaltas na pondo sa OBP. Kasi di naman maikakaila na may anomalya silang ginawa dito. Sa dami ng naghihirap ng mga Pilipino, tapos gano'n na lang sila
magic ng pondo ng bayan. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Anita Japon, shout out ha. Good evening po Sir Roque and to your loving wife and to your cutie pie apo at sa aming lahat na sumusubaybay po sa programa mo po na marami akong natututunan. Shout out Michael Edwin, my friend. Anita ulit to. Pwedeng ibalik ang budget ni Hindoropot Sara kung ipapaliwanag na muna niya kung saan nila dinala ang nawawalang pera ng taong bayan. Hindi nga maipapaliwanag. Tabogo nga ang mga tuta ni Digonyo diyan sa Senatong. Hindi lulusot yan sa House of Representatives. Sinagot na siya ni Deputy Speaker Martin Romualdez, bahala silang magpatayan. Di ba? Anita ulit Sir Roque, malabong ibalik kay Hindoropot Sara yung budget na binawas ng mga Senatong sa mga bugok. Iwan natin. Anita ulit, thank you po Sir Roque sa tinalakay mo ngayon sa amin na balita tungkol sa ibabalik na Senatong ang tuta ni Digonyo. Malabo pa sa pumunoy mangyari yan para sa aking opinyon. 3JCO po. Hello Sir Rox. Di ba si BBM ang huling pipirma sa budget na yan? Ano sa palagay mo? Makukuha kaya ni Posit ang 1.3 billion budget niya? I doubt it. Ganun ba? Kung si BBM ang pipirma, malabo nga. 3JCO po nito. Hindi pa nga maipaliwanag ni Posit yung 165 million Tapos, nakakontempt na si Atty. Lopez dahil sobrang sinungaling. Ilang beses nang nasusukol ng Quadcom. Talagang tigasin si attorney. Handang magpakulong alang-alang kay Pusit. Di ba? Hindi siya sinasama naman ni Pusit ngayon, di ba? Hindi natin alam kung nakukonsensya si Sara sa mga pinagdadakdak niya na nadadamay daw yung kanyang mga bataan. Ba't di ka dumalo? Bugok. 3JC ulit Sir Rox, handa pala siyang magpakulong with Atty. Lopez. Ba't ayaw pang aminin kung saan bangko dineposito, saan niya ginamit ang pera ng bayan? Gusto niyang samahan sa kulungan si attorney para magkunkot na naman sila ng bagong strategy. Siyempre, 5 araw makukulong si attorney, kaya kailangan ni Pusit mag-drawing ng bagong palusot. Di ba? 3JC ulit, Sir Rox. Ba't kaya parang quiet mode si Bato de la Rosa? Natunugan ba niya ang ICC? O di ba sabi ni Trillanes, gusto mong ikaw pa ang magposa sa akin? Trillanes, ihanda mo na ang posas, pero baka naman umiyak si Bato pag pinusasan na. 3JC ulit. Sir Rox, tama si Pusit. Best actor ang ama niyang halimaw ng Davao. At siya naman ang best actress. Kasi naaawa daw kay Atty. Lopez, kaya sasamahan daw niya sa kulungan. Best supporting actor naman ito si Bato. Magaling umiyak. Si Garma, best supporting actress, sa sobrang galing umarte. Nahuli tuloy sa US. Imbis na expired visa lang ang kaso niya, ayun, mas napasama pa. Nakakulong din sa US. Ang kasamaan kasi may hangganan. Ang kasamaan kasi ay may hangganan. Malapit na rin si Diggs at Pusit. Di ba? Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Makakatulog na naman. Pero papatok ko ako sa mga vlog ni Atty. Claire Castro, no? Ay, Lord. Wala talaga Ganun talaga mangyayari dyan. Bahala na ICC dyan. Kay Marcos ang bola. Kung di niya alam hawakan, masusundot yung bola. Diba? God bless. Dasal.